College Education 10, Term 1, Learning Competency 3C, na ilalapat ang mga wastong paraan ng pakikipagdialogo gamit ang social media o iba pang ugnayan sa kapwa. Sa ating pagpapatuloy, mahalagang maunawaan natin na ang pagtitimpi ay hindi lang simpleng pagpipigil, kundi ito ay isang sining ng pagkontrol sa ating mga emosyon upang hindi tayo madala ng bugso ng galit o pagkabigla sa tuwing tayo ay nasa harap ng ating mga gadget. Isipin natin na ang pagtitimpi ay nagsisilbing pause button sa ating digital na buhay. Ito ay ang kritikal na sandali kung saan pinipili nating huminto at mag-isip ng malalim bago tayo magbitiw ng mga salita o mag-click ng anumang reaksyon sa social media. Sa huli, ang pagtitimpi ang nagsisilbing matibay na tulay upang ang ating pakikipagdialogo ay manatiling nakabatay sa paggalang at katotohanan na siyang nagliligtas sa atin mula sa mga maling pasya na maaaring makasira sa ating ugnayan sa kapwa. Matapos nating maunawaan ang kahalagahan ng pagtitimpi, dumako naman tayo sa mga konkretong katangian na dapat nating taglayin upang maging isang tunay na mapagpasensyang tao sa loob ng digital na mundo. Ang pagiging mapagpasensya ay hindi lamang isang kaisipan, kundi ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng ating mga gawi at paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa netizens araw-araw. Ating suriin ang tatlong pangunahing aspeto na nagpapatunay na ang isang mag-aaral ay may sapat na pasensya at hinahon sa paggamit ng teknolohiya at social media. Ang unang katangian ay ang kakayahang maghintay at tunay na makinig. Halimbawa, kung may nabasa tayong post na tila hindi maganda ang dating, sa halip na mag-comment agad ng negatibo, mas mabuting basahin itong muli ng buo o magtanong ng maayos para sa paglilinaw bago tayo magbigay ng ating sariling pananaw. Pangalawa, ang pagiging mapagpasensya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng bukas na isipan at kalooban. Isang halimbawa nito ay kung may nakita tayong post na taliwas sa ating paniniwala. Sa halip na agad i-bash o magbitiw ng masasakit na salita bilang ganti, pinipili nating intindihin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw na dapat nating tugunan ng may dignidad at katapatan, hindi sa pamamagitan ng pananakit. Tandaan na ang paggalang sa karapatan ng iba na magpahayag ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa kanila, kundi pagpapakita ng sarili nating mataas na antas ng pagkatao. Sa huli, ang isang mapagpasensyang tao ay hindi nagpapadala sa padalos-dalos na aksyon. Isipin natin ang sitwasyon kung saan nakakita tayo ng isang nakakainis na troll comment o mapanirang balita. Ang hindi pag-react ng may galit at ang pagpili na huminahon muna ay isang matalinong hakbang upang hindi lumala ang gulo at mapanatili ang kapayapaan sa online na community. Bago natin isa-isahin ang mga detalye ng ating ugnayan sa kapwa, mahalagang itanim muna natin sa ating isipan na ang ating buhay sa offline world at online world ay hindi maituturing na dalawang magkaibang mundo. Ayon sa pananaliksik ni Milosevic, Collier at Norman noong 2022, ang ating pakikitungo sa tunay na mundo ay madalas na nagsisilbing refleksyon o salamin ng kung paano tayo kumikilos sa loob ng digital na espasyo o social media. Dahil dito, ating hihimayin sa mga susunod na bahagi kung paano ang ating iisang dignidad at integridad bilang tao ay dapat manamanatiling buo at hindi nagbabago saan mang plataporma tayo makipag-ugnayan sa ating kapwa. Sa bahaging ito, ating tatalakayin ng isang mahalagang katotohanan. Ang ating buhay sa labas at sa loob ng internet ay hindi maituturing na dalawang magkaibang mundo. Ayon sa pananaliksik ni Milosevic, Collier at Norman noong 2022, ang ating pakikitungo sa offline ay madalas na salamin ng kung paano tayo kumikilos sa ating online world. Ibig sabihin, ang teknolohiya ay nagsisilbi lamang na plataporma, ngunit ang karakter na ating pinapakita rito ay nagmumula sa iisang pinagmulan, ang ating tunay na pagkatao. Ngayon naman, bigyan diin natin na ang dignidad ng tao ay likas, pangkalahatan at hindi kailanman nawawala. Nasa harap ka man ng iyong kapwa o nasa likod ng iyong screen. Ang pagkilala sa halaga ng isang individual ay hindi dapat nagbabago
base sa kung tayo ay nakikita ng personal o nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng isang profile picture o username. Dahil ang dignidad ay intrinsic o likas sa bawat tao, ang ating obligasyon na gumalang ay nananatiling pareho. May hawak man tayong gadget o wala. At bilang huling punto sa paksang ito, alalahanin natin na ang tunay na integridad ay nasusukat sa kung sino tayo kapag tayo ay nag-iisa at walang nakatingin. Sa social media, madaling magtago sa likod ng mga anonymous accounts o pribadong usapan. Ngunit dito lalong masusubok ang ating pagiging mapagpasensya at magalang. Ang isang responsableng mag-aaral ay pinipiling manatiling tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang ating integridad ay hindi nagdedepende sa dami ng likes o sa kung sino ang nakakakita sa ating mga post. Para sa ating performance task, ito ay pinamagatang maging ambassador ng wastong dialogo. Mag-isip ng isang karaniwang pangyayari sa social media, halimbawa fake news, cyberbullying, o mainit na diskusyon sa group chat. Magpasya kung ito ay gagawin sa pamamagitan ng roleplay, vlog, script writing, o isang digital storyboard o kahit anong paraan na may isip ninyo na magiging komportable at mahusay kayo. Upang maging maayos ang inyong paghahanda, narito ang tatlong malilinaw na hakbang na dapat ninyong sundin sa inyong gagawing performance task. Ang bawat hakbang ay sadyang idinisenyo upang gabayan kayo sa pagbuo ng isang epektibong presentasyon na tunay na nagsasabuhay ng ating mga aralin. Ating iisa-isahin ang mga gagawin ninyo upang maging malinaw at matagumpay ang inyong magiging output. Una, pumili ng isang konkretong sitwasyon sa loob ng social media na nangangailangan ng wastong pakikipagdialogo. Halimbawa, paano ka sasagot sa isang kaibigan na nag-post ng maling balita o paano ka magsasagawa ng isang maayos na diskusyon sa inyong group chat kapag may nagkakainitan sa inyong mga kaklase. Pangalawa, magpasya kung paano ninyo ito ipapakita sa klase. Maaari kayong bumuo ng isang maikling roleplay, mag-record ng isang vlog, o kaya ay gumawa ng isang digital storyboard na nagpapakita ng inyong script at palitan ng mga mensahe. Pangatlo, at pinakamahalaga, tiyakin na malinaw na may papakita sa inyong gawa ang tatlong yugto ng wastong pakikipagdialogo. Kailangang makita sa inyong presentasyon kung paano kayo nagtimpi o huminto muna bago tumugon, kung paano ninyo sinuri ang katotohanan ng impormasyon, at ang inyong marespeto o magalang na tugon na nagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad ng inyong kausap. Upang maging gabay sa inyong paghahanda, narito ang ating pamantayan sa pagmamarka o ang rubrics para sa inyong performance task. Mahalagang maunawaan ninyo ang mga aspetong ito upang masiguro na hindi lamang maganda ang inyong presentasyon, kundi tunay itong tumutugma sa ating mga layunin sa values education. Una, ang nilalaman na may 40%. Dito susukatin kung paano ninyo naipakita ang mga wastong paraan ng pakikipagdialogo at kung paano ninyo binigyang halaga ang dignidad ng bawat tauhan sa inyong piniling sitwasyon. Pangalawa, ang pagsasabuhay na may 30%. Sa bahaging ito, bibigyang diin kung gaano kalinaw na ipakita sa inyong gawa ang proseso ng pagtitimpi o ang paghinto bago kumilos at ang pagiging mapanuri sa mga impormasyong inyong natatanggap online. At pangatlo, ang pagkamalikhain at presentasyon na may 30%. Titingnan natin kung gaano kaayos, kapulido, at kadaling maunawaan ang inyong paglalahad gamit man ang roleplay, vlog o digital storyboard o anumang paraang inyong naisin upang epektibong maihatid ang inyong mensahe sa inyong mga manonood. Tandaan, ang pinakamahalagang bahagi ng rubric na ito ay ang inyong katapatan sa pagpapakita ng tunay na dialogo na may paggalang at pagtitimpi. Bilang pagtatapos ng ating aralin sa araw na ito, nais kong iwanan kayo ng isang napakahalagang kaisipan mula kay Viktor Frankl na magsisilbing gabay ninyo sa bawat pag-click at pag-post sa social media. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Ang kaisipang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kalayaan at pag-unlad bilang tao ay hindi matatagpuan sa bilis ng ating pagtugon, sa ating pagre-reply o pagko-comment, kundi sa lalim ng ating pag-iisip bago tayo kumilos.
ating pagnilayan kung paano ang munting space o paghinto ay maaaring makapagbabago sa daloy ng ating pakikipagdialogo sa ating kapwa. Una, tandaan natin na sa bawat mensahe o post na ating nakikita, ito yung stimulus, mayroon tayong pagkakataong huminto bago tayo mag-react o yung response na tinatawag. Sa maikling sandaling iyon o space ng pagtitimpi, doon natin na ipapakita ang ating tunay na kontrol sa sarili. Pangalawa, sa loob ng space na yon, matatagpuan ang ating kapangyarihang piliin ang pagpapakumbaba, katotohanan at paggalang sa halip na galit o panghuhusga sa ating kapwa netizen. Sa huli, ang bawat matalinong tugon na ating ginagawa online ay hindi lamang nagpapakita ng ating pagiging mapagpasensya, kundi ito rin ay nagpapatunay ng ating integridad at mataas na antas ng dignidad bilang isang responsableng digital citizen. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!